Hello everyone, Meta Morning po. Once again, this is Coach Hans. No, it's been a while since yung last vlog natin and so pasensya na po kasi talagang sobrang naging busy tayo. So the reason why I actually created this video right now is to air my side, my opinion about what's happening. I know everyone na we are in a challenging time as we speak, no? Ang daming negative speculations, ang daming iba't ibang chismis na nangyayari. So allow me to share my opinion para at least may idea po kayo ano. Well, let's start with the Okada thing. So to begin with, kami po ay naka-check-in na sa Okada. Okay? So ang tanong nila, tuloy po ba yung event sa Okada? The answer is yes. Kasi let me ask you, sino nagsabi sa iyo na hindi tuloy ang Okada? Was there any advice na hindi tuloy ang Okada? Would you think Metamax will make a public announcement about the Okada event nang hindi pinlano? Would you think they will allow people to fly over to the Philippines to attend the event nang ganon-ganon lang kung walang pinlano? So sana bago tayo mag-react, before we react doon sa email na kumakalat na hindi tuloy si Okada, konting isip naman. Kasi to begin with, eto yan guys, I already spoke to our manager Jenny and clarified that issue with her. Now, ano po ba ang pinagmulan nito? May nag-email sa Okada at tinanong kung totoo bang may event si Metamax ng June 30th and July 1. Nag-respond po si Okada, I don't know if it's legit, but sige, pagpalagay nating legit. Wala daw pong record na may event si Metamax ng July 1st and June 30th and July 1st. Wala daw. Wala sa record nila. So nagpanic na yung mga tao. Hindi porke wala sa record, wala. Tama? Kasi think about it guys. Sinabi naman po ng management, ng admin, that they hired legal team, which is the consultancy firm, to help us establish Metamax Asian in the Philippines. Wala nga po akong kaalam-alam. Wala tayong kaalam-alam. Nagulat na lang tayo, may office na, nakarehistro na. Wala tayong kaalam-alam na hinanda na pala si Metamax Asia. Sino naghanda? Si Metamax sa Canada? Hindi po. They hired experts, legal experts, to help us out. They hired MLM lawyers to help us out. At kaya po na-establish ang office. And the same thing. Kasi guys, if we think about it, hindi po pwedeng magpabook kay Okada ng 1 week before, 1 month before, 2 months before. It has to be ahead of time. Ibig sabihin, by the time, malamang this is my opinion, kasi ang sabi ni Manager Jenny, they have hired people na involved sa travel and events. So it could possibly be an events team na hinire nila to do it on their behalf. Sa makatuwid, hindi po talaga si Metamax ang nakalagay sa record ni Okada. Kung hindi, yung kumpanya na hinire nila to book on behalf of Metamax. Naintindihan niyo po? Kasi, para po sa kaalaman ninyong lahat, events place like Okada, PICC, Soler, and the rest of those company, ang primary requirement po nila for them to accept you to reserve is that you must have an office, a physical office in the Philippines. Now, to think about it, na binook itong hotel reservation na ito 3 months, 4 months, 5 months ago, guys, wala pa po tayong office. And that's the reason why they cannot use Metamax na company name. Most probably, ang ginamit po nilang company name dito is the consultancy name or possibly be yung name ng events organizer na nag-put up po nito.
So bakit po ba tayo nag-aalala? Guys, I'm sorry ha, don't get me wrong, pero para sa akin, napakababaw na issue para tayo magwala. Saka na kayo mag-react pag pumunta kayo sa event na walang event. Tama? Oh my God. Kasi I've been bombarded with questions. Tuloy ba? Tuloy ba? Tuloy ba? Bakit may nilabas ba ang management na hindi tuloy? Think about it, guys. So tuloy tayo, magkita-kita tayo sa Okada. Okay, that's issue number 1. Issue number 2, punta muna tayo kay Coins.ph. Recently, I think yesterday, si Coins.ph ay binablock niya yung transaction. So if we buy USDT from Coins, which before bibili ka ng from peso to Coins, peso through USDT sa Coins.ph, then USDT to MetaMax, wala tayong problema. But yesterday we've been receiving reports na binablock daw po ni Coins. Well, always remember guys, Coins is regulated by Bangko Sentral, which means that lahat po ng transaction na nangyayari dyan, minomonitor po nila. And prior to this Coins thing, a day before, lumabas naman po yung di umano, kasi hindi pa naman natin na-prove di umano, SEC advisory against MetaMax. And with that, Coins is just doing precautionary measure, most likely na red flag nga siya, but it doesn't mean that it's the end of the world, guys. Kasi remember, si Coins.ph po ay isa lang sa mga crypto exchanger natin. We have Binance, we have Bybit, we have BitGet, we have OKX, we have PDAX. Napakarami po nating possible options na pwede po tayo maka-withdraw from MetaMax, no, to our exchanger. Kaya lang, i-research po natin. Ang problema sa marami sa atin, tamad. Ayaw mag-research, gusto nakadepende na lang sa upline. At dahil si upline busy, dahil maraming iniintindi, dahil may event, may promo, iba nang iniisip na kung i-analyze natin, ang punot dulo lang naman ito yung katamaran natin. Tama? Next thing. So yun guys when it comes to Coins.ph, sige, wala lang tayong confirmation, pero may mga nare-receive na akong screenshot na sinasabi ni Coins.ph na yung wallet address na pinapadalan kasi ay may red flag. So that's most likely the wallet address of MetaMax. Sa withdrawal, wala naman po. Don't panic, wala po tayong issue sa withdrawal. No? Wala tayong issue sa withdrawal. Wala pa po ako nare-receive. Ang suggestion ko ganito, from MetaMax, no, kasi ang may red flag lang naman yung wallet address ni MetaMax. So ganito gawin nyo guys, this is my suggestion. From MetaMax, ilipat nyo po siya sa exchanger, like what I do, no, or yung ginagawa na ibang tao. From MetaMax, pag nag-withdraw sila, nilalagay muna nila sa OKX, or nilalagay po nila sa BitGet, or nilalagay nila sa PDAX, nilalagay nila sa Bybit. Doon po yung withdrawal from MetaMax diretso sa exchanger. Then pag yung USDT ninyo nasa exchanger niya, saka nyo siya ipasok paunti-unti sa Coins.ph. Hindi na siya mare-red flag. Bakit? Wala na po doon yung wallet address ni MetaMax kasi nasa exchanger na. So mangyayari, transition na siya from exchanger to Coins.ph. Mag-withdraw ka, but then again, like I've always said, since regulated po siya ni Bangko Sentral, Coins will always validate all information, no? So let's say nasa BitGet yung $1,000 mo, ilipat mo sa Coins, and that's the time isi-sell mo siya para maging peso. Okay po, pag naging peso, pwede mo na siya ilipat sa GoTime mo, sa Cbank mo, kung saan sa bangko, sa GCash mo. So wala po tayong problema doon. You can still do your payout. Okay. Now, punta tayo sa mas critical na part, yung SEC. SEC, naglabas daw ng advisory. Well, in my opinion, ladies and gentlemen, palakpakan po natin si SEC sa part na yan. Why? Kasi SEC is doing its mandate to the government. Bakit po ba may SEC to begin with? Kasi they are here to watch over companies and to ensure daw na yung mga tao ay nasa tamang direksyon.
hindi sila mapupunta sa mga maling investment, hindi sila mapupunta kung saan saan. So dahil may initial report na na-receive si SEC na ganito po ang ginagawa sa MetaMask, ang tingin agad nila dyan is we're doing investment. So kinakategorize na nila tayo as an investment company, and therefore no, Ponzi scheme pang adaw. Respetuhin natin yun kasi yun yung nakikita nila based sa operation or sa scheme. So they are accusing us of doing Ponzi scheme na alam naman nating lahat hindi. Now, anong point ko doon? SEC is good job on that part. Kaya lang may negative impact sa atin. Guys, what SEC is doing is normal. They do it in all companies, especially if you're a new company at may naririnig sila, they will do their initial investigation at i-assess nila. So trabaho po nila na maglabas ng advisory. Ang dami na pong kumpanya na may advisory. I-research nyo po yan. Buwan-buwan po naglalabas si SEC ng advisory. Now what's the reason for the advisory? Is to make the people aware, no, that there is a potential risk involved in that company. Potential na itong si company A inaakusahan na potentially Ponzi scheme. So what they will do is they will investigate more, most likely invite people from the company to explain para yung akusasyon ni SEC mabura. So it's something that we don't have control with kasi malamang ang ipapatawag dyan yung management po ng MetaMask Asian, which is hindi naman tayo, pare-paras na po tayong member. We are all freelancers. Yun nga lang, may impact sa atin kasi ang problema sa tao, pinaiingay pa natin. Guys, baka nakakalimutan ninyo, long time ago, nung bago pa lang tayo, I've already warned everyone na huwag kayong magpo-post ng kita ninyo, ng activity ninyo sa social media. Kasi yung simpleng pagiging irresponsible nyo, eto na ngayon, damay-damay tayo. Damay-damay tayo. I'm not blaming everyone kasi I know excited kayo, maganda. But guys, ang sinasabi ko lang sa inyo, mare-red flag tayo at eto nang red flag tayo. So let's accept the reality, no? Kung totoo man yung lumalabas na SEC advisory, ni-red flag tayo kasi nga kita ninyo may impact na sa coins. However, paano natin ito mako-combat? Well, for me, let's leave everything to the legal department of MetaMask Asian kasi pag may advisory yan, most likely ipapatawag yung mga people involved sa MetaMask Asian. Hindi po ako doon, wala akong kinalaman doon, hindi po ako part ng management. May management na po tayo na inassign si MetaMask dito. Ang pagkakaalam ko nga, they have already appointed a CEO, which is malalaman natin this coming Okada. No, punta kayo sa Okada kasi yan po ang event sa Okada ang magbabago ng lahat. We have to support this event, guys. Pumunta po kayo sa lahat na naka-register, pumunta po kayo. No, kasi it's our way of supporting MetaMask. It's our way of showing the people na nagkamali kayo ng akusasyon na walang event. Eto kami ngayon, nandito kami ngayon sa event. Yan ang gagawin natin. Now, ano po yung magiging worst case scenario, Coach Chance? Magsasara na po ba si MetaMask? Guys, alam nyo, mas nakakatakot yung nervyos kaysa sa iniisip ninyong pagsasara. Baka kakaisip mo, sumikip dibdib mo, atakayin ang puso mo. Don't get into conclusion yet. No? Kasi guys, think about it ha. Ang advisory is about MetaMask Asian. So sino po ang pupuntiryahin? Malamang ang office natin. Malamang yung office natin. Ang worst case scenario, hindi ko sinasabi ito mangyayari, pero knowing SEC, ano po ba ang ginagawa nila sa mga kumpanya na hindi nagko-comply doon sa mga requirements na hinihingi nila? They will issue yung tinatawag na cease and desist order. Ano yun? Ipapasara po nila yung office. Pagpalagay na lang natin, let's assume that it will happen. Pagpalagay na lang natin, hindi ko sinasabing mangyayari, pagpalagay na lang natin umabot sa ganong punto. Anong mangyayari pag nagsara ang office? Now, etong tanong ko sa iyo ngayon. May office na ba si MetaMask nung nagsimula tayo dito? May office na ba si MetaMask nung nagparami tayo? May office na ba si MetaMask nung sumali ka? May office na ba si MetaMask nung sumasahod ka? Kumukuha ka ng commission? Eh di ba wala?
So pag-isipan natin guys, with or without the office, our server is located abroad. Do you think magtutuloy-tuloy? Yes, magtutuloy-tuloy tayo. But then again, it's still up to the management, kasi kung patuloy tayong matatakot, patuloy tayong mag-worry, patuloy tayong magiging negative, guys, it's not helping us all. It only shows na mahihinang nila lang ang mga Pilipino na mga duwag, na mga takot, ang lahi ni Lapu-Lapu, ang lahi ni Rizal. Dapat sa mga panahong ito, tayo as uplines, tayo yung nag-step up, kasi tayo yung hinuhugutan ng tapang ng mga tao. Right now, I'm empty-handed. Ang hinihingi ko po sa management, two things. Dalawang akusasyon. Walang Okada at may SEC. At sinasabi ni SEC, wala tayong certificate of incorporation, or we are not registered. So I'm asking the management two things. Number one, give us documentation to show that we are registered in Okada. And second thing, provide us the SEC certificate. Dalawa lang. And when that happen, ibababa ko po sa inyo lahat, kasi I'm still waiting for the management to respond to this. But ang pakiusap ko po sa inyong lahat, stop spreading. Mali na nga yung nakuha mong information, kinalat mo pa. Instead, nananahimik ka at ikaw yung nagko-control sa mga tao mo para hindi sila matakot, hindi sila mataranta. Ikaw ang dahilan ng pagkawasak na network mo. Ikaw ang dahilan kaya nangihina sila ngayon. Anong point ko? Ang point ko, kapatid, magtulungan tayo. Let's help each other. Let's stood up for Metamax na nagbibigay sa atin ng kita na nakakatulong sa ating buhay, nakakapagbayad sa ating mga utang. Kasi guys, kung magwawatak-watak tayo, hindi tayo magkakaisa sa laban na ito, what if one day sabihin ni Metamax, ang gulo ng Pilipinas, let's shut down the Philippine market? Sino mawawalan? Pare-parehas tayo. Hindi lang kayo, ako mawawalan din. At mas malaki po ang mawawala sa akin. So kung hindi tayo magkakaisa sa laban na ito, wala. Lahat ng pinaghirapan namin, lahat na pinagsumikapan namin, guys, stop listening to negative people. Stop listening to dream stealers. Yung mga nakikita ninyong pinopost nila, ang pahirap sa inyo, kinakapture nyo, pinopost nyo pa sa GC nyo. May mali. Tayo mismo ang sumisira sa sarili nating pundasyon. Yung pundasyong pinaghirapan, itinayo natin with hope na magbibigay sa atin ng magandang buhay, tayo mismo ang sumisira ngayon. Because of those actions, irresponsible actions. Di ba? So, anong gagawin natin yung Coach Chance? Okay, number one na gagawin natin, let's support the Okada event. Sugod tayo sa Okada. Punta tayo sa Okada, magkita-kita tayo, mag-picture-picture tayo. Tama? Number two, shut up your mouth. Stay cool. Na huwag kang kuda na kuda, kasi yung kinukuda mo mali. Hindi mo alam yung bottom line. Number three, stop all post muna. Yung sinasabi kong post kayo ng post ng pera ninyo, kita ninyo, guys, please, pakiusap. Stop it. Then alalay muna tayo sa mga activities natin. Kasi who knows, baka yung audience mo taga SEC pala yan, or taga NBI. Guys, hindi ko po kayo tinatakot. Ang hiningi ko sa inyo, maghawak kamay tayo, sama-sama po tayo rito. Hindi na nga po ako nakakapag-ahit sa sobrang busy kakaintindi sa mga inquiries ninyo. Saka na ako chill lang kayo, guys. Sabi nga, don't panic, it's organic. So I hope may nakuha po kayo dito ngayon. Whatever your opinion will be, again, this is my opinion as your leader, no? Talagang ganon. Trabaho po ni SEC na magbantay. So on our part, let's do our part, no, to protect our team. Huwag tayo ang maging dahilan ng pag-collapse ng tiwala ng team natin kay Metamax. Stop those irresponsible, wala daw tayong event.
Ikaw naman, upline, hala! Let's cross the bridge when we get there. Okay? So guys, I'll see you in Okada this coming June 30th and July 1st. Ingat po kayo lahat and keep on sharing. God bless!